Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo ay ito, anuman ang iyong pinagdadaanan, yan man ay hirap, tandaan mo, hindi ko ibibigay sa iyo ang bagay na ito kung hindi ko pinagdaanan. Na maaring hindi nga tayo pinapako sa krus, maaring hindi nga tayo nilalatigo o pinuputulan ng ulo, subalit sa pamamaraan ng pagtanggap natin sa pagtitiis sa pangalan ni Kristo, sa paraan ng ating pagsasabuhay sa lahat ng paghihirap na pinagdadaanan natin, sa lahat ng ating mga suliraning tinataglay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay haharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon nyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sabagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sino man sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na ang lahat. Muli magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ngayon po'y ating pinagdiriwang ang Red Wednesday o ang ating pong pag-alala at pananalangin sa mga kapatid nating Kristiyanong pinag-uusig. Parang dito po sa Pilipinas, iniisip po natin, meron pa bang pinag-uusig? Meron pa bang mga mananampalataya na because of their faith ay inuusig ng iba? Siguro dito hindi natin maramdaman. Pero sa ibang bansa, marami pa rin pong inuusig dahil sa kanilang paninindigan na sila ay mga Kristiyano. Sila ay tagasunod ni Kristo. Ano yung mga pamamaraan ng kanilang paninindigan at pagpapahayag ng pananampalataya? Pinakikita po nila ito sa gawa at hindi lang po sa salita. At minsan, dulot po ng pagmamahal po nila sa krus ni Kristo at sa pananampalatayang kanilang nasimulan, ibinibigay po nila ang kanilang buhay para sa pagpapahayag ng mabuting balita. Para dito sa atin, sa Pilipinas, paano po natin ito makikita? Ano po yung pamamaraan at nasasabi po natin, aba, pinag-uusig ako, aba, sinusukat ang aking pananampalataya, paano ko ito isasabuhay at paano ko ipapakita? Ganong hindi ka naman dinadala sa husgahan o sa husgado o sa bilangguan o kaya naman pinapahirapan ng sobra-sobra because of your faith. Pero ang tanong po sa atin ay ito, bilang mga tunay na Kristiyano, paano natin naisisiwalat at naipapahayag ang pananampalatayang atin pong isinasabuhay? Alam niyo po mga kapatid, sabi nga po ay ito, yung po raw the blood of martyrs ang siyang nagiging binhi o buto upang muling sumibol ang panibagong pananampalataya at dumami ang mga Kristiyano. Sa atin, minsan yung pamumuhay po natin bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano, ito pa yung mga nagiging iskandalo para hindi po magkaroon at mabawasan ang mananampalatayang Katoliko at lumilipat sa ibang reliyon. Bakit?
Kasi hindi po natin naisa sa buhay kung ano po ang ating pinananampalatayanan. Kaya naman ang nangyayari, instead na we evangelize, instead we testify, instead na ipinakita po natin ang pananampalatayang taglay-taglay natin, nagiging sanhi po tayo ng pag-alis ng ibang mga kapatid natin dahil na rin sa pamumuhay na ating ginagawa. Ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo ay ito, anuman ang iyong pinagdadaanan, yan man ay hirap, tandaan mo, hindi ko ibibigay sa iyo ang bagay na ito kung hindi ko pinagdaanan. Nangangahulugan, kaya po kayo nagpupunta dito sa Jesus Nazareno na ating Panginoon dahil you have identified yourselves to Him. Nakita no, na tulad ni Kristo, nagpasan siya ng krus, nagpakahirap dahil sa pag-ibig niya sa Ama. At ngayon po, ito po ang nilalarawan ng ating pananampalataya. Kaya tayo narito dahil nakita po natin ang ating pagmamahal kay Jesus Nazareno na tulad natin naghihirap, pero sa kabila ng ating paghihirap, ginagawa natin ang ating bahagi at sumusunod tayo sa bawat yapak ng ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, ano po ba yung sinasabi sa ating mga paghihirap? Siyempre, ang sabi po sa ating pananampalataya, magtiis ka. Tanggapin mo kung ano ang nangyayari, pero hindi po sinasabi po sa atin, umupo ka na lang. Tanggapin mo kung ano ang mga paghihirap na nararamdaman mo. Kundi ang sinasabi po sa atin ni Jesus Nazareno sa oras na ito, gamitin mo, i-maximize mo kung anuman ang talentong mayroon ka para sa paghahari ng Diyos. Nang sa gayon, anumang suffering ang nararamdaman mo, hindi ka nalang umuupo bagkus mas nakikita mo ang iyong pagtugon sa pananampalataya sa pamamagitan ng paggamit mo kung ano ang mayroon ka, kung ano ang pinagkaloob ng Diyos sa iyo. At kapag ito po ang ating ginawa, nagiging makabuluhan ang lahat ng ating paghihirap. At yung pong paghihirap na yon ay nagkakaroon ng meaning because you have learned to identify sa Panginoon natin na naghirap, tumanggap ng paghihirap sa pangalan ng pagmamahal. Kaya ngayon mga kapatid, isang napakagandang bagay ang pinapaalala po sa atin na maaring hindi nga tayo pinapako sa krus, maaring hindi nga tayo nilalatigo o pinuputulan ng ulo, subalit sa pamamaraan ng pagtanggap natin sa pagtitiis sa pangalan ni Kristo, sa paraan ng ating pagsasabuhay sa lahat ng paghihirap na pinagdadaanan natin, sa lahat ng ating mga suliraning tinataglay. Narito't nakikita natin ang isang napakagandang halimbawa at yan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Maring hindi tayo maging tulad niya, subalit isang bagay ang napakaganda nating dapat nating kilalanin na ang biyayang ibinibigay ng Diyos sa iyo, ang grasyang ipinagkakaloob ng Diyos sa iyo ay sapat na. Kailangan na lang po nating gamitin ang mga bagay, ang biyayang ito, nang sa gayon, tulad po ng mga dugo ng mga martir na dumanak at dumilig naman sa pananampalataya ng iba pang mga Kristiyano, tayo man sa sarili nating buhay ay makapag-aakit at makapagpapahalina ng iba pang mga Katoliko na natutulog, nalimutan ang pananampalataya. Maipakikita natin na sa gitna ng ating paghihirap, may isang Diyos na nagmamahal sa atin at siya ang ating pinanghahawakan. Sa misa pong ito, dudulog tayo, mananalangin tayo. Itataas natin sa Panginoon ang lahat ng ating pinagdaraanan at hihingi natin ng biyaya upang maging matagumpay tayo sa pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Amen.